Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Good morning, yesterday. You wake up and time has slipped away, and suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember the laughter and the tears, the shadows of misty yesteryears, the good times and the bad you've seen, and all the others in between? Remember, do you remember the times of your Talagang lunes na lunes sa pinapakalma mo talaga ako, ha? Ayan na. Parang rally lang ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ha? National Rally for Peace. Na talaga namang dagsaan na po ating mga kapatid sa INC na lalawak sa Rally for Peace dyan po sa may Quirino Grandstand mamayang hapon. Ayan. So ito po ay malaki, ha? Ayan. Malaki itong rally at ang layunin po ng ating makapatiran ay suportahan ang desisyon ng Pangulong Marcos na wag ituloy ang impeachment laban kay Vice President Leni Robredo. At ngayong Lunes po, mahabigan, pati ang mga senador at congressmen. Ay, slip of the tongue. Naalala ko si Madam Leni, ayan, Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, hindi na kasi nagte-text si Second Gentleman Mars Carpio sa akin. Nakakalimutan ko tuloy. Naging Leni Robredo tuloy. Anyway, so yan po, ha. Ayan, at ang mga senador at congressman, ha, bicameral conference committee, abay balik session po sila ngayon. Ayan, hindi naman kahit holiday sa Pasay, ha, kung saan nandito ang Senado, abay mag-uusap-usap sila. Mukhang abay kailangan kasi sabi natin mga kapatid na sa INC magkaisa. Ayan, huwag mang iisa. Ayan, tama nga naman, ha. At ang ating little president, ayan, ang Executive Secretary Lucas Bersamin ay nanawagan din sa lahat ng mga government agencies na kilalanin ang karapatan natin mga kapatid sa INC na to peaceably assemble. Ayan, sabi nga na ginagarantihan na ating saligang batas. Kaya ang sabi po ng Executive Secretary Lucas Bersamin, abay kailangan ni kilalanin ang karapatan ng ating mga kapatid sa INC at this right should not be impaired. Ayan, kaya ang sabi po ng little president ay suportahan at kilalanin ang kanilang ang kanilang rally ngayon. Ayan, ang sabi pa ng Lucas Bersamin, Apo Lucas, walang duda ang aming paniniwala na magiging mapayapa at matiwasay at makabuluhan ang mapagtitipon sa araw na ito. Ayan, at higit sa lahat, umaasa kami na
Ang mga papahayag, mga opinyon ay makatulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng ating bansa. Ayan, magalit sa atin ang tunay na pagkakaisa na ating inaasam. Yan nga naman kailangan natin ngayon ni unity. Ayan, pagkakaisa. Ano po, ha? Damdamin Bayan. At pero eto po mahabigan, ha. Ayan, kung may rally ang ating mga kapatid sa INC ngayon, January 13, batang lit ng kalendaryo natin, ha. Di ba nagpapadala ang Shell, ayan, Central Bank. Gotong Hardware, ayan, di ko makita yung kalendaryo natin, ang liit ha. At meron din palang rally mahabigan ang grupo naman ni na dating Supreme Court Associate Justice Tony Carpio, kasama daw po ang clergy, mga nasa simbahan, taong simbahan. At ito ay gagawin naman sa January 31. Abay, ito po ay sa EDSA Shrine naman. Ano ba ito, ha? Yellow Brick Road, ay Yellow Ribbon. Ano ba naman ito, ha? So, anyway, mahabigan ito yung issue naman ng budget, ha? At issue din na impeachment. So, medyo, ano po mahabigan, ha? Medyo magulo yata. Ayan. So siguro sa mga taga Malacanang, ayan, sabi nga ano yung kanta? Sabi ni Jose Feliciano, ha? Listen to the falling rain. Pero ito malupit mga kuya, mga ateng. Magandang umaga nga pala sa mga taga Promac, ha? Antindi naman nito, ha? Kapopo, ikaw ba'y nag-invest din dito, ha? At yung mga nagbabalak po na magpakamatay, naku, wag niyo naman ituloy, ha? Kasi alam mo, Manong Chabit, ha? Ayan, at namin nagkasabit-sabit dito, Manong, ba't ka nag-withdraw na, ha? Ayan, nag-withdraw pa si Manong Chabit sa pagkandidato sa pagkasenador dahil sa health reasons daw, ha? Sa bagay, medyo napansin natin, medyo humihina na ang Manong Chabit, ha? Mukhang wala na masyado epekto yung kanyang stem cell. Anyway, mahabigan ayan, naku, Chief Justice Alex Jesmundo, sandali lamang, pasadahan ko lang ng konti ito, ha? Dahil bigyan natin ng paalala kasi sa laki ng mga nalugi po, mabigan ng mga nag-invest dito sa controversial na Promac na ito, ha? Abay, simula nung kanselahin ng Securities and Exchange Commission ang registration ng Promac Philippines, Promac International. Good morning, Sec Chairman Emilio Aquino, ha? Abay, wala na po mahibigan, hindi na makontak ang mga linya ng Promac. Ang malupit po dito mahibigan ni totoo ba ito, Kapopoy, ha? Merong nag-invest ng trilyon. Diyos, kadami naman pera. Bilyon pala, hindi naman trilyon, bilyon. Ang dami naman pera nito, ha? Hundreds of millions, mga kuya, mga ateng. At ang malupit po rito, mahabigan ni ang karamihan po ang mga nag-invest dito, malalaking tao. Chief Justice Alex Jesmundo, totoo ba nga meron din mga justices ng Supreme Court na nag-invest dito? Diyos ko, ilang daang milyon kaya? Milyones ang kanilang invest dito, ha? At bukod dyan ay meron pang mga senador. Allah! Mga big time. Merong congressmen, ha? Ayan. At may mga taga-NBI daw, Director Jimmy Santiago, ha? Alang hiya naman ha? At meron din mga generals, active at retired generals. At meron pang mga congressmen, congresswomen. Allah, grabe, hindi lang yan. Abay, meron pang media personalities po, mahabigan, ha? Media showbiz personalities na nag-invest po rito, kaya grabe, ha? Abay, yung isang retired general mukhang 50 million yung kanyang ininvest dito, ha? Di mas lalo yung mga ilang senador at congressmen dyan, baka daang milyon na. Kaya yung pong isang ilan po sa mga mahabigan, ilan yung mga gobernador, kasi yung iba
ng hikayat ng mga kaibigan para mag-invest. Pagkatapos ganito ang mangyayari sa kanilang pera, bigla na lamang mawawala, ha? Gone in thin air. Diyos ko po mahabagin ang malupit po dito mga kaibigan yung mga involved dito sa Promac naku, mabibigat din, ha? Meron pang dating taga Department of Justice, mga abogado pong dekalidad. Kaya yan po ang malungkot anong magawa natin dyan, Chairman Emilio Aquino ng SEC? Mababawi pa ba ng mga investors ang kanilang billion, hundreds of millions, milyones na ininvest dito po sa Promac? Grabe. Damdamin Bayan. At siguro po yung mga malaki ang investment dyan huwag ituloy po kung ano man ang binabalak ninyong hindi maganda. Antindi nito, ha? Ito ang pinakagrabing investment scam po mga kaibigan, ha? Ayan, siguro ito ang mother of all scam. Antindi nito, ha? Pero babalikan natin yan. Damdamin Bayan. Alamin nga muna natin ang report mula sa Malacanang. Ano ang sabi ng Pangulong Marcos? Ang Pangulong Marcos ba ay a-attend sa rally ng INC? Diyan po sa may Quirino Grandstand mamaya dahil ang National Rally for Peace na ating kapatiran ay suporta sa stand ng Pangulong Marcos na wag ituloy po impeachment laban kay VP Sara. Ayan. Anyway, alamin natin ang latest mula sa Palasyo ng Malacanang. At si VP Sara kaya ay darating din dyan o dun lang sa Davao? Kasi nationwide po ito mga kaibigan, sa mga major cities ay may National Rally for Peace din ang ating mga kapatid sa INC. Mula sa Malacanang, arrest number 14. Let Narciso please come in. A-attend ba ang Pangulong Marcos dyan sa Quirino Grandstand? Miss Let please come in. Walang ganyang binabanggit lakay ang Malacanang. Pero ang mapayapang pagtitipon daw ay karapatang ginagarantiyahan ng konstitusyon, pinahahalagahan ng mga tao at kinikilala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang binigyang diin ng Malacanang sa isang pahayag na Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Tiwala ang palasyo na magiging mapayapa, matiwasay at makabuluhan ang National Rally for Peace. Ayon kay Bersamin, umaasa ang Malacanang na ang mga ipapahayag na mga opinyon sa gawaing ito ay makatutulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakaharap ng bansa at maghahatid sa tunay na pagkakaisa. Binigyang diin ni Bersamin ang kahalagahan ng pagkilatis at makikinig sa lahat ng panig sa isang usapin na ani ay magdudulot ng kalinawan sa hinaharap. Nakikitaan niya nila ang pagtitipon ngayon bilang bahagi ng national conversation na dapat ginagawa ng mga tao para magkaroon ng kaliwanagan at pagkakaisa sa mga isyong kinakaharap ng lahat at makaaapekto sa hinaharap. Kaugnay nito inatasan naman ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang nasa Peace and Order, Traffic and Transportation Management, gayon din ang Emergency Health Services na umalalay para sa kakailanganing tulong ng mamamayan. Lakay? So ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Miss Let? Kung magmo-monitor lang ba siya sa rally sa Quirino Grandstand? O ongoing yung trilateral phone call ni na Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru ngayong umaga. Mamaya malalaman natin yung detalye ng kanilang napag-usapan. Ayan, Biden, naku, baka pwede rin isingit ni Presidente Marcos yung kalagay ng ating mga kababayan Pinoy sa Los Angeles, California, ha? May mga Pinoy na rin apektado na nagsipag-evacuate, Miss Let. Oo, lakay, at nauna na rin nagpahayag ng pakikidalamhati sa nangyaring yan si Pangulong Marcos. Ayan, so anong oras ba yung phone pots? Ano yan? Anong tawag mo? Trilateral phone call. Virtual meeting nilang tatlo. Ayan, virtual meeting ng dahil ongoing na. Alas 7 ngayong umaga yan nagsimula at hindi pa tapos sa mga sandaling ito. Ayan, ano ba agenda nila? Ang sabi lakay ay titingnan yung progreso ng kooperasyon ng tatlong bansa. Kasi 'di ba nauna na silang
nag-meeting sa Washington DC noong Abril. So yung mga naunang napag-usapan doon, kukumustahin nila ano na yung update, ano na yung nangyari. Ayan, okay. So abangan natin at wala bang mensahe kaya ang Pangulong Marcos sa lalo sa Kongreso dahil diyan isinusulong ang ang impeachment. Ayan, wala bang muling paalala ang presidente na ang ating mga kapatid sa INC galit na, ayaw na lang ng ganyan na gulo-gulo, ha? Abay magtigil-tigil kayo. Wala bang mensahe kaya ang presidente sa kanyang pinsan, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Wala pa naman sa ngayon, Lakay. So abangan natin dahil nga may nauna naman ng pakayag si Pangulong Marcos tungkol dyan sa usapin ng impeachment. Ba kailangan ng reminder? Ayan. Paalala, lalo na ngayon eto na, nagkakaisa na ang ating mga kapatid sa INC, ha? Ayan, iba ang ating mga kapatid sa INC, talagang united ang ating mga kapatid pag sinabing magtipon-tipon tayo alang-alang sa pagkakapayapaan. Ayan, talaga namang antindi, ha? Ayan, marami at maganda sila ay disiplinado. Lakay. So abangan natin kung mayroon pang karagdagang pakayag ang Malacanang dyan, bukod nga dito sa nauna ng statement ni E.S. Bersamin. Okay, maraming salamat, Miss Lant. Good morning, balik sa'yo, Lakay. Damdamin Bayan. Leta Narciso mula sa Malacanang. So wala pong balita mga kuya. Ayan, mga kapatid, kung a-attend o magpapadala ba ang video message ang presidente dyan po sa National Rally for Peace ng ating mga kapatid na INC dyan sa Quirino Grandstand. Si VP Sara kaya attorney second gentleman Mansa Carpio, di siyempre itong rally ng ating mga kapatid sa INC parang ang impact niya ni ang rito ay parang alalay dito kay VP Sara na ayan para hindi na magkagulo-gulo di na magkahati-hati ang ating mga bayan tigil na yung mga impeachment na ganyan. Anyway, alamin nga natin ang situation muna sa Quirino Grandstand. Abay, boy, ha? Ayan, doon sa programa ng ating mga kapatid sa INC, may mga personalities ba silang darating dyan na magsasalita? At syempre, inaasahan dito, boy, ang pinuno ng INC si Ka Eduardo Manalo ay pupunta ba dyan at magsasalita? Ayan. At may mga imbitado bang mga personalities sa pamahalaan o kaya sa ibang sektor? Malaman natin yan. At boy, ilan ba ang inaasahang darating na members na INC sa Quirino Grandstand? Abutin kaya ng 1 milyon? Arrest number 29, Boy Gonzales, please come in. Lakay dayo, halos mapuno na itong ng mga membro ng Iglesia Cristo itong Rizal Park dito sa Ross Boulevard hanggang makarating dito sa Bonham Green sa Rizal Park, tapat mismo ng Quirino Grandstand. Ito ay sa rally pa rin ng National Rally for Peace. Ngayong araw, karamihan sa kanila na nakapesto dito sa may Bonham Green sa harap mismo ng Quirino Grandstand ay mga galing pa ng Central, Makati, sa iba't ibang lokal sa Maynila. Pero pang paparating Lakay dito sa may area ng Katbak na halos maraming naglalakad, papasok dito sa mismo malapit sa Quirino Grandstand. At ito ay na punong-puno na. At yung Rojas Boulevard na Katikbak, yung Burgos Avenue, ay talagang napakarami na naglalakad papunta rito sa Quirino Grandstand. Ispo sa gitna nito itong Independence Road Lakay, yung tinayo yung stage. Yung stage sa paligid itong Rizal Park. At nilagyan na rin ng mga palalaking LED screen at speaker para mapanood din po ng mga
kasama dito sa National Rally for Peace ng INC. At megpit yung seguridad na ipinapatupad ng Manila Police District. Nakita ko rito yung dumating na raw dito si NCRPO Chief General Abering na nandito na sa mismo command post sa Ermita Police Station. May kuha tayo lakay, may kuha na ibinahagi sa atin lakay yung kuha ng drone yan sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard. Kanina lakay, lakay yung mga sasakyan na nakaparada dyan, napakarami. Naglakad ako lakay mula dyan sa malapit sa Kapulong Street patungo dito sa Quirino Grandstand. Para kang naglakad sa Andas lakay. Sobrang naglakad kami lakay. Talagang imasakay kasi andun na lang sa mismo pagdating mo lang Delpan Bridge, talagang bumper to bumper na yung kaya ginawa nung iba, ipinaparada yung galing ng Nueva Ecija, Pandi Bulacan, galing ng Tarlac lakay sa may Bataan. Dito sila bumaba sa Mel Lopez Boulevard. Kaya walang choice kundi maglakad na napakahaba. Halos mahigit sa 4 na kilometro yung dilakad na nakarating na rito sa vicinity ng Quirino Grandstand. At talagang papupuno pa ito lakay. Palatingin ko rito lakay ang bilang marami na. Dito lang sa paligid ng DCRH sa may CCP Complex, Boy, ha? Abay, ang dami na rin miyembro ng kapatiran andito, ha? Mga bus, ha? Abay, halos mapuno na ang mga kalsada natin dito sa paligid ng sa loob at paligid ng Cultural Center of the Philippines. Kung di ako nagkakamali lakay, may git sa 40 distrito. Wow. Ang bawat distrito lakay, maraming mga lokal na halimbawa dito sa Manila lamang, distrito ng Manila, maraming lokal ng iglesia na distrito ang sumama ngayon pa lamang. Yung iba ay nagtutungo pa lamang dito. Pero mas nauna rito yung nakita ko lakay sa may tapat ng Quirino Grandstand, yung mga galing ng Central, Marca Central, tapos Makati. Okay, Boy. Yes, lakay. Nabanggit mo, ayan, Central, ayan, ang ka-Eduardo Manalo ba ay dadalo dito sa rally mamaya? Magsasalita ba? Walang bilin lakay, pero may mga taga-pangasiwa ang binabanggit niya siyang mamaya malalaman natin kasi programa laki alas 4 pa ng hapon Oo nga. Ang pinaka alas 4 ang tansay ni ka Edwin Sabala ng ang tagapagsalita ng INC Iglesia ni Cristo ay matatapos siya bandang 6 ng tansya. Pero ngayon pa lamang alas 8 ay kanina pa madaling araw, may kagabi pa lakay, meron na dumating dito magaling ng probinsya kaya napuno itong kahabaan itong Mel Lopez Boulevard at Rojas Boulevard kasi yung mga galing ng probinsya kagabi dumating. Bus, maraming bus dyan lang sa iba't kaya nga ako lakay yung kuha ng drone na binigay sa atin lakay. Yung kahabaan ng Mel Lopez Boulevard, ayan, nakita mo, haba. Nakita ko nga ayan, hindi ko na makita yung dulo ha. Ang dulo ata niyan, baka yung papunta ng NLEX, yung boundary ng Nabotas. Pero ang mainam naman Boy, ayan, hindi naman sinakop yung buong kalsada, may lane naman sa gilid na madadaanan pa rin naman motorista. Ayan. Madadaanan. Maayos. Designated area, na parking area, para mag-park yung mga galing ng mga malalayong lugar. Kaya, pero sa mga portlet na ang haba ng mga portlet dito. Talagang ang daming portlet. At meron din ako nakita dito lakay, may mga member, may dalang walis tsaka pandakot siguro para mamaya to. Sabi nga ni Kato niya tsaka si Ka Jerry ba kanina yung may mga dalang lalagyan ng basura. Ayan. Lakay. Plastic. Yan ang bilin lakay. Yan ang bilin na magdala na support para yung mga dumi, basura. Ng mga
basura, ilagay sa supot. Pag-uwi, pagkatapos itong event na to ng National Rally for Peace, ay iuwi nila yung mga basura na dala-dala nila. Okay. Na ginamit nila dito. Ngayon, ay meron na lang siya salita dito sa pinaka-spin. Nasa gilid ako laki. Kaya ito yung pero tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga kapatid natin sa iglesia papunta dito sa vicinity ng Quirino Grandstand. Ito si Boy Rosales para sa Disaramisyon sa Pilipinas, muna sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Quirino Grandstand. Tuloy po ang pagdating natin mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ayan na, dyan po sa may Quirino Grandstand. Babalikan po natin ilang pang mga reports. Standby Manang Mili Kirigunan. Standby Raymond at Paas. So, ngayong, ayan, ito'y isang hindi lang political statement, religious statement ating mga kapatid ng INC, ha? Abay, matitinag kaya ang mga mambabatas, mga congressmen na nagsusulong na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Wow. Pagka hindi kayo makinig, sige, ha? Mawalan kayo ng suporta mula sa ating mga kapatiran. Damdamin Bayan. Standby sa ating mga report. Uy, standby Sherwin Alfaro, ha? Abay, buhay na buhay pala ang ninong ng bayan, ha? Abay, kahit tapos na ang Pasko, abay, sabi natin mga kapatid na Chinoy, tuloy ang New Year. Tuloy ang ampaw. Ayan, ampaw ba pamigay mo, Sherwin? May red envelope ka ba? Ampaw ba yan? Standby, Sherwin, sa ating bagong taon, bagong lakas promo. Aba, iba itong nino ng bayan. Di naubusan ng pang-aginaldo, ha? Pang-ampaw. Nasaan ka ba, Sherwin, ha? Nasa San Juan ba? Ayan, nasa San Juan City. Ayan, nasa Zamora Estrada Country. Damdamin Bayan. Oras CJ Alex Jesmundo. Nako, CJ, ha? Sino ba yung mga justices dyan sa Supreme Court na nag-invest din dito sa ano ba yan? Pro-Mac, ayan. Abay, Pro-Mac, nalito tuloy tayo. Pro-Cap, ayan, ayan. Pro-Mac tayo ng Pro-Cap. Ayan, Pro-Cap International. Abay, marami ba ang justices na nag-invest dyan, ha? At kung meron talaga, ilang milyones ang kanilang in-invest dyan. Diyos ko po. Damdamin Bayan. Oras, CJ Alex Jesmundo, ganap na alas 8:39. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS. Bagong lakas, mas malakas promo. Bagong sapatos, bagong damit, bagong 1,000 pesos. Lahat nagbago na ngayong 2025. Kaya naman, may bagong malakasan rin kaming handog sa inyo. Tutok lang sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Dahil makakakuha ka ng bagong 1,000 pesos at ng DZRH Grocery. Kapag natsyempohan ka ng aming rowing team na nakatune in sa DZRH. Kaya tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:46. Good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marahay na aga. Napaka-traffic na, Lakay, at ang daming tao. Buti na naman dineklara nga holiday ang Manila at Pasay. Ayan. At sa Quezon City, Lakay, may mga eskwelahan din na nagsuspend ng kanilang classes. Pero tuloy ang pasok. Ayan. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby sa ating mga reports mula dyan sa paligid ng Quirino Grandstand. Napakaraming tao na daw pala dyan, Lakay. As per Edniel, nakita ko sa kanyang message, ang source ng kanyang information ay ilan na? MPD, around 800,000 na, Lakay, ang estimated crowd dyan sa my Quirino Grandstand as of 8 a.m. Wow, ang dami na pala, ano, ha? Ayan,
may mga darating pa kasi Lakay yung dito sa area natin, sobrang dami. Hindi pa pumupunta kasi mamaya pa. Oo, ayan. Oo. Yung iba nagkakainan pa, ha? Ayan. Pero alam mo, Sister L, ayan, abay, syempre, may mga maganda itong layunin ng ating mga kapatid sa INC. Ayan, para sa kapayapaan. Pero alam mo, may mga, inaasahan ding isa pang malaking rally sa January 31 naman. At mukhang ito ay grupo naman ng mga magsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Baka ibang Vice President ang mabanggit mo. Baka mabanggit ko, Lenny Robredo na naman. Hi, Madam Lenny. Good morning po. Ayan. Post ang beauty natin. Busy dyan sa Naga, Lakay. Ayan, katulad na lang itong nag-text. Sabi niya, it's very saddening and disappointing that there is an initiative to stop the impeachment of the second highest official of the country who do not deserve the trust of the Filipino people. Wow. It's her own doing. We lost millions of pesos and probably for all we know, it can be trillions. Wow. We Filipinos do not deserve an official who do not held accountable for all the taxes that had been entrusted to her. So, iba-iba po mahabigan ng opinion ng ating mga kababayan at mukhang kung eto ang ating mga kapatid na INC ay wag isulong ang impeachment. Yes. Abay mukhang itong gagawing rally naman sa January 31 sa EDSA Shrine sa pangunan ng mga taong simbahan, Sister L. At kasama rito ang iba't ibang grupo, militanteng grupo. Ayan, ewan ko lang kung kasama rin dito ang Yellow Brick Road. Ayan, Yellow Ribbon. Ayan, kasama rin dito ang dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Wow. Matindi yung kanyang statement. At siguro ito'y titignan ng Malacanang, sa mga nakita nating ganito, parang senaryo noong 1983. Ayan, huwag naman sana. Grabe naman yan si Santa, Lakay. Tapos na ang New Year. Tapos na ang Pasko. Tapos na ang New Year. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pamigyan ng aguinaldo dahil... tapos na ang Three Kings. Hindi pa tapos. Tapos na. Hindi pa tapos ang Chinese New Year. Chinese New Year. Tayo sa Chinese New Year. Ayan. Kwa ID. Noble Right Worshipful Illustrious Potentate Nelson Yao. Abay, ayaw paawat Ayan. Si Manong Chabit kaya, di ba sabi ni Manong Chabit parang Santa Claus din siya? Umatras na siya sa pagkasenador. Kandidato sa pagkasenador. Meron pala siyang pneumonia, Lakay. Ganun ba? Pagka talaga nagkakaedad na, Lakay, or pagka-baby, pag tinamaan ng pneumonia, mahirap Oo. Mukhang expired niya yung stem cell ni Manong Chabit. Pero pagaling po kayo, Manong Chabit. Ayan. Palakas po kayo. Ikaw naman kasi, Manong Chabit, binigla mo. Sana dahan-dahan. Nag-iikot kasi pala yan wala pang campaign period. Talagang kung saan pumupunta. Luzon, Visayas, Mindanao, iniikot ng Manong Chabit. Ayan. Mukhang Anyway, alamin mo natin kung nasaan, sino ang bibigyan ng aguinaldo pa rin ating ninong ng bayan dyan sa may San Juan City sa ating bagong taon. Bagong lakas promo. Diba? Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Talagang ganyan po kami dito sa DZRH. Love lang. Yes. Ayan. Love. Tapos give love kahit hindi Christmas. Araw-araw po ay Pasko dito sa amin. Ganyan po Sana kami all. kasaya. Ayan. Sana all talaga. Ayaw natin ng away-away. Peace on earth po tayo. Yes. Ninong Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo ng aguinaldo yan sa may barangay Salapan, San Juan City? Sherwin.
Lakay, kung hindi kaya ni Manong Chapit, ako na magtutuloy. Talaga. Itong laban na to. Laban ng pamimigay ng papremyo sa ating mga kababayan. Pero 357 days pa bago magpasko, Lakay. Ito, mamimigay na kagad sa akin. Countdown ka na kaagad. Pero ang haba-haba pa din sa barangay Salapan, Lakay, sa San Juan, na-tsempoan natin itong si Mami na naka-tune in sa DZRH. Ayun, no? Yung kanyang cellphone na naka-DZRH sa Mami. Pangalan mo? Grace S. Trinidad po. Si Ate Grace. Palagi kayo naka-tune in sa DZRH? Palagi po. Anong ginagawa nyo? Kasi nandito tayo na kayo sa ano, yan, no? Ano yung Chivalric Incorporated? Ano yan? Lottery. Mga taga-PCSO kayo. Yung mga deputized agent to ng PCSO Lakay. Habang naghintay sila ng mga tataya ngayon sa STL, eto, nakikinig sila sa DZRH at nanonood yan. Sino pa po rito announcer pag umaga, Mami? Sila kay Deo Macao. Aba, bigyan ka agad ng... Bigyan ng loto yan. Ayan. Loto ticket. Ayan. Ate Grace, hindi lang yan. Dahil alam namin na kayo abala na sa buong maghapon. Sagot na namin ang grocery mo. Eto, meron kang DZRH grocery bag yan. No? Hawakan mo, te. Yan, para sa yan. Ano masasama, te? Salamat po sa DZRH at kay Lakay Deo Macalma. Wala pong ano man, Ate Grace. Bigyan mo ng vitamin si ate. May vitamins ka ba? Lakay, wala pa tayong vitamins. Wala ka naman. Kinalimutan mo Dami-dami ko bang vitamins marami pa pala sila kay Alam mo tayo, dinaubusan ng vitamin E. Ayan, MP. Nakay, kumahanap yung susi ng kwarto mo kanina. Ang ganun ba? Bera naman. Bukas yun Bukas mamimigay tayo ng kasama na siyempre. Yung paborito mong vitamin E. Yan Balikan mo si Ate Grace. Bigyan mo ng vitamins mamaya, bukas. Salamat po, Lakay Deo Macalma. Maraming salamat po. Ate, may request lang kami. Pwede ba papanalunin mo si Sherwin para tuloy-tuloy hanggang New Year next year meron tayong pang aginaldo. Kagabi. Ito yung lumabas kagabi. Ayan yung alas 8 kagabi yan. 30-14. 30-14. Opo. Ayan, oo. Kaya po kayo? Sige po. Tayo mo ako, Sherwin. Ayan. Ano ba ang date ngayon? Tayo mo ng 1-13. Ayan, January 13. Ayan, oo. 1-13. 1-13. Yan pwede, 1-13. Mukhang malakas ngayon yan, 1-13. 1-13, oo. Tatayaan natin sa alas 11, alas 4, saka alas 8. Sige. Tatlo tayaan natin. Irambol mo. Mali mo, makachempo. Irambol mo, Sherwin. Tayo. Oo, ayan. Okay, Ate Grace, maraming salamat. Bigyan ng piatos yan. Salamat ulit. God bless. God bless. Hindi na-gets yung piatos Hindi socially aware si ate. Proper ni ate. Pero sa mga nais manalo, hindi lang ng STL, kundi siyempre sa DZRH, bagong taon, bagong lakas promo. Lagi lang dumutok sa DZRH at baka kayo na susunod nating winner sa DZRH, bagong taon, bagong lakas promo. Ice number 6, Sherwin Batao para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good morning, Aling Felicidad. Kumusta po Aling Felicidad Matira dyan sa Batangas? Ayan, ang dinan ni Lakay Ador. Ayan, yung Aling Felicidad namin sa pinili Aling Felicidad Buduan wala na, sinundo na po ni Lord Ayan, Aling Felicing, kumusta po kayo? Standby sa ating mga reports. Aba, ang sabi ni Congressman Vladimir Amir Putin Pilais mo, Sister L. Abay, dyan pala sa Senado, wala daw pasok. Wala ba silang pasok, Raymond? Pero ang Kongreso, meron silang pasok. Ayan. Oo nga para kasi Pasay. Kasi Pasay lang kayang Senado. Diba? Ano ngayon? Special non-working holiday. Yes. Pero akala ko ba meron silang mga special Akala ko balik session na sila Lakay Oo nga Ayan.
Malaman natin mamaya kay Raymond kung may mga papasok, mga empleyado, baka mga empleyado walang pasok. Mga senador papasok. Baliktad. Wala silang staff, ano, ha? Ayan. Teka muna tayo, di ba merong bicameral conference committee, ha? Ang bicam ba, Raymond, manang Milky, ayan, kayo mga galing sa Senado at Kongreso, ang BICAM ba ay pwedeng pag-usapan ang impeachment? Oo, akala ko, di ba sa budget lang yan? Parang hindi yata lakay, Hindi naman nila sakop yun. Kaya nga, ayan. Wala silang karapatang pag-usapan siguro. At siguro ang kumpas dito, ha? Sa bagay, hindi magsasalita ang mga senador kasi kung matulhin ba man ng impeachment, bagamat suntok ng sabuan, malabo na, sila ang magiging impeachment court. So, dapat dehin sila Bokike. Ayan. Dehenis Bokike. Di mo alam yung Dehenis Bokike? Ha? Yung Dehenis hindi. Ayan, ano yung Bokike? Di magsasalita. Ayan. Okay. Ayan. Ano mo naintindihan ko lang yung Dehens. Dehens. Bukiki, di mo alam. Ayan. Hindi ko alam yung bukiki. Iba yung alam ko, bukaka. Ay. Ikaw talaga. Ayan. Paksa naman ng tao ko, mababash na naman ako neto. Lunes na Lunes. Behave. Ayan. Ang tawag niyan, subtle. Ayan. Dapat daw prim and proper. Ayan, prim and proper. Palaki pa naging prim and proper ako dito, magulat ka talaga. Ganon? Baka tingnan mo, may sinat ka ba? Dummy. Teka, alamin nga muna natin ang report mula sa... Nasaan ba si Giselle Ricafort? Nasa PITX ba ito? Lakay, wala na siguro sa PITX. Wala ba tayong mga kapatid na sumakay ng mga bus papuntang PITX? Mukhang nagbabantay din si Giselle Lakay dito sa Peace Rally. Wow, mali pala yung data na tinanggap mo, Sister L. Bakit? Sa pagtaya, 850,000 katao na ang dumating. Updated na yan, dyan Lakay. Sa Peace Rally ng INC sa May Quirino Grandstand. So updated na. Yes. RS15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Sa labas lang, hanapin nga ng Sir Boy. Hi, sino tinatarayan mo dyan? Mag-report ka na. Ayan. Miss Giselle, please come in. Giselle. Sa Quirino Grandstand para sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo mamayang hapon. Batayan sa mensahe sa atin ni Brigadier General Anthony Giselle. Mare. Region Police Office. Giselle. Ayon sa regional... Huy. na inaasahang abot pa sa 1 milyong katao, pero nagkahanda naman ang higit 5,000 pulis at augmentation sa security coverage. Wala ba monitor ito? Kukulitin ko ito sa singit. Giselle, ayan. Wala alam preno. Okay, proceed. Wala yata siya monitor, Lakay. Alam mo monitor? Ayan. Okay, Giselle. Batay sa pinakabago nila o pinakahuli nilang security assessment. Simula sa United Nations Avenue patungo sa Taft Avenue at Ross Boulevard, imbudo na yung mga sasakyan kung saan... Nyari? Wala akong Nawawala, Lakay. Mukhang nagkakaroon tayo ng problema sa komunikasyon. Ayan, nawawala ba o may sumasapaw o ano? Ayan. Kuya Greg, paki-check nga muna, pakikausap muna si Giselle kasi mukhang hindi siya... wala ding monitor, Lakay. Ganun ba? Hindi niya rin tayo naririnig Bira, umihina daw ang signal. Binigyan ko na ng iPhone, AirPod galing sa Quiapo. Galing kaya Divisoria. naman pala, Lakay AirPod. Oo, nagdi-disconnect. Yun yung pinamigyan na regalo ni Boy Gonzales. Patay tayo. Boy, saan mo nakuha yun? Galing ba Divisoria, Boy, o galing Customs? O galing Green Hills? Ikaw talaga, Lakay. Sige, si Edniel muna. Si Edniel muna, Lakay, dahil ang Philippine National Police pinag-aaralang magpatupad ng signal jamming sa INC Rally for Peace. Ang detalye balita mo, RH 52, Edniel Parosa. Edniel. May statement tayo dun sa... Edniel. Teka muna, i-check nyo nga muna yung mga signal natin. Ayan, okay na. Edniel. Lakay at Sister L, kinumpirma ngayong umaga ng pambansang pulisya na pinag-aaralan din palang ipatupad itong signal jamming sa kasagsagan ng Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo
kung saan yung magiging sentro ay dyan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, Director na ng Region 3 Police, pero siya pa rin tumatayong tagapagsalita ngayon ng PNP. Palaging opsyon itong magpatay ng signal kapag may katulad na major event. Pero nakadepende ito sa magiging security threat sa pagtitipon na ibabatay naman sa magiging assessment sa ground. Una nang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na paraan ito para matiyak ang seguridad sa mga lalahok sa event. Sa iwalay nating panayam, binanggit ni NCRPO spokesperson Police Major General Mirna Diploma na wala nakikitang matinding banta itong polisya sa INC rally. Gayun din, magtutuloy-tuloy naman ang heightened alert sa Metro Manila hanggang sa mismong araw ng halalan sa buwan ng Mayo. Samantala, maliban sa 5,000 polis sa NCR na nakatoka sa pagbuwantay sa INC rally, tiniyak ng PNP na mayroong ding sapat na pwersang magbibigay seguridad sa mga parehong pagtitipon sa iba pang bahagi ng buong Pilipinas. Ito si Edniel Porro, nag-uulat para Lakay. Kumusta ang panahon dyan? Makulimlim ba? Ayan, buti hindi masyado mainit, ano? Dito tayo Lakay sa Camp Crame, sa pinaka-PNP headquarters. Akala ko nasa nasa Quirino Grandstand ka. Ayan, yung ibang kasama natin Lakay nandiyan sa Quirino Grandstand, pero just the same Lakay, medyo maulap yung papawirim dito, bagamat wala namang mga pagulan at nakahapon kausap din natin yung Pag-asa. Binabanggit nila posibleng ang ganito yung prevailing na panahon. Siguro uulanin ng bahagya pero wag naman sana. Lalo na dyan sa area ng Quirino Grandstand Lakay na pagdarausan ng main rally ang Iglesia ni Cristo. Teka muna Edniel, iba ang in-interview na ngayon. Hindi na si Brigadier General Jane Fajardo. Siya. Ayan, sino yung si Mirna Diploma ba? Ayan. Lakay si Major Diploma, siya ay sa Major Diploma person. Sa NCRPO siya Lakay. Sa NCRPO. Si General Jean Fajardo Lakay, siya ay baliban sa pagiging director ng Region 3 Police, siya pa rin ang tumatayong spokesperson ng PNP General. Wala pang naililipat na tagapagsalita ulit Lakay ng PNP. Wow. Yung hepe ng Public Information Office Lakay ng Kampo ng PNP, iba na rin, inalis na kay General Fajardo itong si Colonel, yung bago nila Lakay na hinapi ko lang yung pangalan. Babae lalaki? Lalaki. Public Information Officer. Si Colonel Randolph Tuanyo. Randolph Tuanyo. PIO. Ng PNP. Pero yung spokesperson, yung duty na magsalita sa media at sa mga pahayag ng pambansang pulisya ay si General Jean Fajardo pa rin Lakay, ang person in authority dyan. Hanggang lang sa magiging spokesperson pa rin ng PNP. Ang pagkakabanggit niya sa akin Lakay, kasi kausap ko kahapon, sabi niya siya pa rin dahil wala pa raw na-assign. So antayin natin na magkaroon siguro ng assignment. Oo, kapag meron na. Pero hanggang ngayong umaga actually, ito siya pa rin ang nagbibigay ng statement. In fact, pinaka-latest assessment dyan sa Quirino Grandstand, in as far as PNP headquarters is concerned, ay generally peaceful pa rin Lakay dyan sa lungsod ng Maynila. Kailan mag-assume si Jean Fajardo bilang RD? Ngayon na ba? Siya, nakaupo na. Nag-flag racing na Lakay, hindi ata pinapansin dyan yung lead ni Grayson sa Okay na, ito pinapakita natin. Kauna-unahang babaeng regional director ng PRO3. Wow. Ayan, sa report ni Miss Grayson sa Lakay, mukhang si General Pardo na yung nanguna ng pagtataas ng watawat dyan. Kung di ako nagkakamali, bago siya naging PIO, attorney din naman siya, si General Pardo. Minsan na siyang naging provincial director din. So hindi na rin bago sa kanya ang mamuno ng hukbo ng ating kapulisan. Okay, maraming salamat Edniel. Ayan. Live dito sa Campo Crame sa Quezon City, ito si Edniel. Ay, teka muna. Balik sa inyo. Lakay. Sandali, ayan, ilan na yung mga nahuli sa gun ban? Ayan, baka di pa alam ng mga kababayan natin na nakalimot, ha? Kahapon may mga sampulan na. January 12, effective yung gun ban, di ba? Hanggang June 11, after election pa. Lakay,
ay magbibigay ng bagong numbers ng PNP kasi kahapon sa ambush interview kay General Marbil, 4 yung kumbaga na buena mano. Pero overnight sa Region 3 pa lang, diyan pa lang si Central Luzon na kayo may dadagdag na may nadagdag pa na. Siya kadami na huli diyan. Marami na diyan agad-agad lakay sa overnight, mukhang more or less 20 kung susumahin. Kasi Region 3 pa lamang at doon sa initial ni General Marbil. So mamaya, mag-abang tayo ng latest mula rito lakay sa PNP headquarters. Okay. Balik sa inyo, lakay, sir. Teka, bago ito pakawalan na Edniel, ayan. May mga pulis generals bang active na nabiktima ng Procap investment scam? Procap, ayan. Procap. Kasi kanina lakay nagkamali ka. Oo nga, Promac ako ng Promac. Mapapagalitan ka ng Mac. Akala ko Promakalma Procap. Procap, ayan. Ayan, wala, ano bang sabi ng mga bubit mo dyan? Ilan bang active generals ang nabiktima ng Procap investment scam? Hindi ko pala personally nakikita yung report at babalikan kita dyan sa investment scam na yan lahat. Kasi may mga hinuli na ng mga taga-CIDG nun sa dyan sa may Makati yata yung office ng Procap. Ayan, ano nangyari? Ayan, okay. Sige, tutukan mo nga yan, Edniel. At bulungan mo na rin si General Marbil na magbigay ng advisory sa mga nabiktima na huwag naman magpapakamatay. Ayan. Kasi may mga nagbabalak na mag-suicide dahil dyan sa biro mo. Ha? Grabe. Oo, pinaghirapan nila na naengganyo sa too good to be true na nakita. Walang niya. Nakakalungkot. Ay, sinabi mo. Okay. Pero wala pa akong personal knowledge report, pero may paalala na nga yung CIDG, yung mga too good to be true na scam na yan. Ayan. Huwag magpapadali. Balik sa inyo, lakay, Sister El. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Crame at Brigadier General Gina Fajardo. Congratulations po, Jen. Region 3. Wow. Calabarzon. Hindi, Region 3, Central Luzon. Ay, Central Luzon, sorry. Region 4 ang Calabarzon. Nami-mix up na ako lakay. Central Luzon. Ayan. Region 3. Wow. Bakit? Juicy position. Pero deserve naman yan ni General Gina Fajardo. Ayan. Pero sabi na pagka naasayan ka sa Region 3 tsaka Region 4. Masaya ba dun sa mga rehiyon na yun? Masaya. Dapat pala si General Dizon, pinapunta na lang natin ng ibang rehiyon. Dahil pasalubong dyan. Ikaw talaga. Ay, naubusan ako ng hangin. Dahil pasalubong dyan, Sister El. Ayan. Ayan, sabi nga ni Dr. Ferdinand Pagdilaw, ayan, Sister El, ibig sabihin ng Danes Bokiki. Pinaganda ko na nga, Dr. Pagdilaw, ikaw naman niliteral mo pa. Ha? Ano? Ayan, ang ibig sabihin ng Danes Bokiki, hindi kikibo. Ayan. Okay. So, alam mo na. Tahimik lang. Standby Giselle Ricafort. Standby man ang Milky Rigunan. Ano ang ganap dyan sa Kamara de Representantes? Tuloy ba ang sesyon at pag-uusapan ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Pero abangan din natin, ha? Nakot, nagkawata-wata naman ang nawala na ang unity, Mr. President. Dapat kayong mangunang mag-rally, Mr. President, na manawagan ng pagkakaisa kasi after January 13 ngayon, abay January 31, binaliktad na Sister L, January 31. Yes. Abay meron ding mangyayaring rally, ha? Diyan naman sa EDSA Shrine, ha? Ay, alam mo naman pagka EDSA Shrine, Sister L, ha? Di ba diyan nagsimula ang makasaysayang EDSA People Power. Ayan, Yes. Ano ba yan? Meron bang tie a yellow ribbon?
Pero uso pa ba ang tie a yellow ribbon? Hindi na lakay, wala na tie yata. a red ribbon? Ayan na. Lakay, ikaw talaga brand yon. Ikaw talaga. Sisingiling ka na talaga, sinasabi ko sa'yo. Green ribbon? Ayan. O rainbow color. Pag rainbow, ano yan? LGBTQIA Oo nga pala, community LGBTQ. plus. Ito na si Giselle, tawagan mo na ngayon kumare mo. Ayan. Nako, Mare, balikan ka nga namin. Ano ang update mo? Tsaka sabi mo sa kumare mo, mukhang na-high blood ka aga-aga. Sino yung sinusungitan mo dyan kanina? Masisira ang beauty nito. Ayan. RH 15, Giselle Ricafort. Giselle. Si Sir El Lakay, mahigit 850,000 katao na yung nagtipon-tipon dito sa Quirino Grandstand para sa peace rally ng Iglesia ni Cristo mamayang hapon. Batayan sa mensahe sa atin kanina ni Brigadier General Anthony Abirin, yung hepe ng National Capital Region Police Office. Ayon sa Regional Director, patuloy na lumulobo ang crowd na inaasahan na aabot pa sa 1 milyong katao, pero nakahanda naman anya yung mahigit 5,000 pulis at augmentation sa security coverage. Nag-inspection dito sa lugar kanina si General Abirin para masiguro ang mapayapa at maayos na pagkilos ng ikatlong pinakamalaking religious group sa Pilipinas. Wala naman anyang namomonitor na banta sa seguridad at nananatiling mapayapa ang sitwasyon batay sa pinakahuli nilang security assessment. Simula doon sa may United Nations Avenue patungong Top Avenue at Roas Boulevard, imbudo na lakay kanina yung mga sasakyan kung saan kabilang tayo sa mga naipit. Kahit umikot doon sa Ayala Boulevard, yung mga papuntang Quirino Grandstand, wala rin halos galawan ng mga sasakyan, lalo't isang lane lang nito yung itinalagang parking area o yung isang lane kasi noon yung itinalagang parking area sa mga dalang sasakyan ng mga sasali sa aktibidad. Nandito na tayo ngayon malapit sa Manila Hotel sa kahabaan ng Roas Boulevard kung saan bulto na yung nagtitipon-tipon na mga miyembro ng INC BIT, yung iba't ibang mga placard na may nakasulat na pagkakasundo, hindi raw pagkakagulo, INC is for unity. At ngayong bagong taon, kapakanan naman ng tao ang isulong. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ba't parang hinahabol to na anti-riot police? Nakita ko dun sa nila streamers tsaka dun sa mga magkaisa, wag mang isa. Ayan, nakita ko rin kanina yung placard dito sa may harapan ng DZRH. Binasa ko kanina, magkaisa, wag mang isa. Ayan, Peace for the Philippines. Ayan, peace on earth. Ayan, peace for the... Ayan lang kayo, peace for the Philippines nakalagay. Ayan, hawak-hawak kuya. Akala ko, peace man. Ayan, make love, not war. So this is Christmas. Akala ko, war is over na. Ayan, but ganito naman, may mga anti, may grupo-grupo na naman. Kailan tayo magtatapos, mga kababayan? Sana nga ay magkaroon nga ng ang tawag nito, matupad ang panawagan ng ating mga kapatiran sa INC. At hindi lang INC, tayong lahat, mahabigan ang gusto natin ni peace. Ayan, peace on earth. Pagkakaisa, katahimikan lakay. Yes. Sabi ni Senator Tilson, magkaisa. May kanta yun, di ba? Magkaisa. Anong kanta ba yun? Ay, yellow ribbon yun. Hindi ko alam yun. Parang narinig ko lang yun nung maliit pa ako. Magbasa-basa kasi ng history para nalalaman mo. Hindi lakay yung kanta yung tinutukoy natin. Nagbabasa naman ako ng history. Kasama na rin yun. Yung kanta lakay, di ako mahilig sa music. Ang alam ko lang mga Tom Jones. Akala ko ang Engelbert Humperdinck at saka Matt Monroe. Matt Monroe yun. Sandali lamang, Grace Vera Sansano, ano ang mensahe ng bagong direktor ng Central Luzon na si General Jean Fajardo? Oras, Sister L. It's 9:16. Ang balitang ito at pati rin sa INC. Pero alamin mo natin ang report mula kay Grace Vera Sansano kaugnay sa first Monday ng bagong talagang director ng Region 3
dyan sa Central Luzon. Standby Edwin Duque, standby Raymond at Paas. May pasok ba ang mga senador ngayon na Raymond? Standby man ang Milky Rigunan. Aba, kumusta mga nagsusulong na impeachment dyan sa Kamara? Di ba sila matitinag dito sa rally ng ating mga kapatid sa INC? Kay Grace Vera Sansano muna, nasaan? Ito. Kauna-unang babaeng regional director ng Central Luzon. Formal nang umupo. Ayan. Pwede ba tumayo? Kung kaya. Inaano mo si Grace. Ano ba ang mensahe ng bagong director ng PNP Region 3, Grace? RS number 25, Gracia Vera Sansano. Please come in. Yes, Lakay Deo Elaine, naging maayos at welcome na ipinadama ng hanay ng kapulisan ang sa bagong upong regional director na kauna-unahang babaeng regional director dito sa Central Luzon. Kaninang umaga sa traditional na flag raising ceremony, nanguna na sa isinagawang ito ang bagong upo nga na si Police Brigadier General Jean Salvador Fajardo. At sa kanyang mensahe, kanyang kapansin-pansin ang kanyang mariing binitiwan na let us remain non-partisan. Lalo na nga ngayong darating na itong national at local election. Kanya ring hinimok ang hanay ng kapulisan dito sa Central Luzon na sustain and remain yung standard of the PNP. Kinakailangan din daw na ang pagiging aktibo at pagiging mahusay na pulis ay maramdaman ng mga mamamayan dito sa Central Luzon. Bagamat nito nga unang araw na pag-iimplementa kahapon, araw ng linggo, nanguna ang Central Luzon sa may pinakamataas na bilang ng mga na kanilang na-apprehend hinggil nga dito sa Comelec Danban. At ang pinakamataas ay sa bahagi ng Nueva Ecija na itinuturing na isa sa mahigpit na babantayan. Sa ngayon, kanya rin binigyan ng pagpupugay ang mga pulis na nakiisa doon sa nakalipas na paggunita o pagdaraos ng itong poong Nazareno at maging ang ngayong ginagawa ng ating mga kapatid na INC na nakikisa at may pinadala na ang contingent mula PNP dito sa Central Luzon para dyan sa Rizal Park. Sa ngayon din ay nagkakaroon na ng kauna-unahang command conference ang naturang regional director. Nanungkulan dito si Brigadier General Jean Fajardo 2011 at naging staff din siya noong panahon ni General Ladao. 2011 to 2014 ay naging naupo siya dito sa Regional Command sa Camp Olivas at mula 2014 ay hanggang 2022 naupo rin siya bilang Provincial Director ng PNP ng Pampanga. Kanyang pinaalalahanan ang hanay ng PNP dito sa Central Luzon na bukas din ang kanyang contact number. Anuman ang problema at kung hindi raw kaya ng kanilang ground commander o itong mga chief of police ay bukas siya para i-entertain ang anumang mga problema sa bawat AOR ng ating mga kapulisan. So yan muna, Lakay Beo, yan at Elaine yung ating update. Ito, CR825. Ayan. Tawag nito, Grace, yun lang ang mensahe ng General Fajardo sa kanyang mga tauhan dyan sa Region 3. May mga ibibigay pa siyang ang number one kasi niya yung maging yung standard ng pulis. Kinakailangan daw panatilihin yon. Bagamat political, neutral. Dahil hometown niya itong maituturing, itong Region 3 sa tagal din ng kanyang pagsaserbisyo dito bago siya naging napunta nga dyan sa pinakang National Command ng PNP ay alam niya
kung ano ang mga problema at ang hanay ng PNP rito. Kaya sana raw ay ipagpatuloy nila ang kanilang dedikasyon, yung pinakita na nila na mahusay sa paglilingkod, lalo pa nalalapit na ang local at national election. So yan, yung ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, buenos días, Gracia Vera Sansano. Ayan, kala ko kasama sa mensahe ng Geraldine Fajardo. Ayan, kailangan walang manghihingi. Ayan, pero walang tatanggi. Ikaw talaga. Joke lang. Alamin nga natin ang latest sa Senado kay Raymond Dadpaas. Nako, Lakay, mukhang mayroong 2 senador na ang dadalo sa peace rally dyan sa Maynila. At alamin natin kung sino yung 2 senador na yan. At saka alamin na rin natin kay Raymond Dadpaas sino yung mga senador dyan na nabiktima ng Procap investment. Nako, alamin nga natin. Malalaki daw dyan na Sister Magkano L. ba, Lakay, ang pinag-uusapan nating amount dito? Milyones si Sister L. Oo. Hindi lang basta milyones, baka abot pa ng milyones ito. Ang malupit dito, Lakay, milyones ang pinag-uusapan. So for sure pinangakuan din niya ng milyones na tubo. Yun na nga, kaya nga nag-invest Kaya sila naiinganyo. Yun yung mahirap, Lakay. Sa panaginip lang yan matutupad. Actually, natupad naman for a few months yata. Ay, talaga? Ganyan naman sa invest, scam si Sister L. Oo, yung sa simula. Papakagatin ka. 2 to 3 months. Bait lang, 4 bait. months. Oo nga, kita dito. Kaya yung iba, nangikay pa ng mga kaibigan. Eto kita mo, ito nang kinita ko. 3 months pa lang, 2 months pa lang. Yung problema sa ganyan, Lakay. Pagkatapos, ipagkunin pera, hindi, i-roll mo para mas malaki pa ang kita mo. Ang problema dito, Lakay, kapag kalimbawa, nag-invest ka ngayon 1 million, dahil kumita ka ng malaki, sige, gawin kong 2 million. Yes, ganun nga nangyari. Ayan. Patay tayo dyan. Biglang kinansel ng SEC yung registration ng Procap. Ayan. Walang nagawa yung mga opisyal ng Procap na meron pa dating taga DOJ. Ay, talaga? Yes, Sister L. Malupit. Grabe Teka, naman si Raymond muna. Puntahan na muna natin sila kay Raymond. Lakay Raymond, sino tong 2 senador na dadalo sa peace rally ng INC mamaya? RH28. Saka, welcome ba sila sa rally ng INC? Baka naman welcome, Lakay. Basta wag lang mamumuliti ka. Baka ayaw nila ng mahaluan ng politika ito. Ayan, kung sila, Lakay, ay INC. Yun lang. Yun lang. Alamin natin mula kay RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, may 2 na ang senador na nagpayag ng interes na makiisa sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa araw na ito. Ito ay sina Senate Majority Leader Francis Tolentino at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa kanyang naging pahayag, ay ito ay tugon nila doon sa open invitation ng pamunuan ng INC. Huwag lang haluan ng politika ang nasabing pagtitipon. At wiran ni Tolentino, napapanahon at mahalaga na merong paalala na merong unity dialogue gaya ng isasagawa ng INC. Ito ay sa kabila ng hamon na kinakarap ng ating bansa dahil sumasalamin din ito na kailangan ng pagkakaunawaan, pagtutulungan at maiwasan yung pagkakawatak-watak para sa pakanan ng mas nakararami na siyang layunin ng pagtitipon. Nagbigay-pugay itong si Tolentino sa pamunuan ng INC sa hakbang na ito at sana daw ay magsilbing inspirasyon ito para sa lahat na para magtulungan sa nagkakaisang Pilipinas. Sa panig naman ni Senator Bato de la Rosa, bahagi ito ng karapatang pang-demokrasya ang isasagawang National Rally for Peace ng INC. Inamin naman nito na umaasa siya na baka sakali naman at huwag nang matuloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa naging deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado ng INC dahil hindi ito makabubuti sa buong bansa. Sina Tolentino at De La Rosa ay kapwa re-electionist sa 2025 national at local election, kaya nga lang si Tolentino ay kaanib ng administration slate samantalang si De La Rosa ay naiwan sa kampo ng mga Duterte. Raymond, Mayor. Sila ba yung magsasalita doon o a-attend lang?
Mukhang dadalo lang, Mayor, kasi mukhang nakasentro sa pagdarasal at mensahe ng pagkakaisa yung magiging sentro ng pagtitipon ng base sa naging pahayag ng pamunuan ng INC Mayor at Elaine. Ayan, oo. So silang dalawa lang. Si Senator Bongo hindi kasama? Mukhang titignan pa yung schedule, Mayor, kasi kung magkaroon ng pagkakataon, baka sumama din o dumalo din. Dahil nga siyempre yung may mga nauna na silang mga schedule at yun ang kanyang titignan kung mapapasama siya doon sa pagtitipon sa araw na ito, dahil ito naman, Mayor, ay hanggang mamayang hapon pa yung actual na program diyan sa Quirino Grandstand. Sino yung mga senador niya na nabiktima ng Procap investment scam? Wala pang umaamin, Mayor. Baka sabihin, Senador, tatanga-tanga na. Di ba kumbaga sa panahon kasi nito at mabiktima ka ng mga ganyang Ponzi scheme, parang hindi na maganda ang dating eh. Anong tawag na? Ponzi? Ba't tinawag na Ponzi scheme nga pala yan? Di ba yung si Ponzi kasi yan yung inventor nung schemang yan, yung pyramid. Kung makahikayat ka ng mas marami, lalaki ang iyong sayo. Pero kalimitan, ni isa, Mayor, walang o lahat bumagsak dahil wala naman talagang investment yan, kundi kung yung membership lang na ipinapasok nung nasa ilalim, yun din ang ibinibigay sa mga nauna ng nagmiyembro ng investment na yan. Kaya pala tinawag na Ponzi, na pangalan pala nung inventor ng investment scam. Pyramiding. Yun yung original na scammer, Mayor. Original na isa. O nga naman, paano magsasalita yung senador, congressman, justice. Nakakahiya. Nakakahiya. Kaya lang yung mga nag-invest niya na yung iba, inaasahan gagastos sa eleksyon, nawala na. Pampondo sana yun Alang anyway, talagang ganyan. Nagpapaniwala kasi sa mga pangakong too good to be true. Ayan, okay. Yan yung Mayor, yung bang kumisan parang yung walang pinag-ibayan doon sa mga nanghihikayat sa mga yun sa cryptocurrency. Halos same lang yan. Iyan, si Jerry ba, nagkukwento na maganda daw ang kanilang investment sa cryptocurrency. Pero meron din tayong marami ding mga balita na meron ding mga bumagsak na investment sa ganyan. Kaya marami din ang nagdududa kung papasok ba o hindi sa cryptocurrency investment na yan na Mayor at Miss Elaine. Sabi ng advice na ating bubit dyan sa mga ganitong business, Raymond, pagka in-offeran ka ng ganyan, tignan mo, i-verify mo, i-check mo, i-background check mo. Ito ba yung bang pera nila dinideposit ba sa mga legitimate banks? Ayan. Pagka hindi pumasok sa mga bangko, magduda ka na. Ayan. Yung mga virtual. Yung iba kasi personal account. Walang papeles yan. Walang pirmahan dyan. Laway-laway lang yan. Mahirap na kontrata yun. Sinabi mo. Okay, maraming salamat. Teka muna, may session ba? Bakit, ano nga ba ang role ng Bicameral Conference Committee? Ba't sinasabi yung impeachment pag-uusapan daw ng BICAM? Di ba budget lang pinag-uusapan ng BICAM? Pati ba impeachment? Nako, medyo masalimuot na usapin yan, Mayor. Pag walang session ngayon ang Senate, Mayor, dahil kasama ang Pasay sa nagdeklara ng holiday. So bukas. Pero yung usapin ng impeachment at sa BICAM, baka medyo masalimuot pa yan, Mayor. Kung may mga nagsasalita ng ganyan,
kailangan mo nang linawin na alinsunod doon sa kanilang maros. Dahil tama ka Mayor, na yung mga pinag-uusapan lang sa BICAM, yung mga hindi magkakasundo, iba-ibang version ng bills, panukalang batas. Ayan, bills nga pala, o nga, bills sa budget. Hindi ko pa narinig na napag-usapan doon yung impeachment. Kasi impeachment court ang Senado pagka natuloy yan eh. Oo, di ba? Yan, Mayor. Kung na-approve halimbawa sa House, then pag-akyat sa Senate, diretso na ng trial yun, Mayor. At yung Senate sitting as an impeachment court. Ayan, okay. Abangan na lang natin. Ayan, okay. So, wala ang mga senador. Bukas, Mayor, bukas. Pero yung iba nandito din lang naman dahil supposedly nga, ito yung first day of session, pero dahil nga doon sa naging declaration na holiday, so wala mo na sila ngayon. Yung iba nag-schedule ng ibang mga activity outside of Metro Manila, kaya siguro hindi sila makapunta dyan sa peace rally. Pero yung iba, inaasahan na bukas, may mga nandun na sila sa Senate dahil nga una may mga committee hearings, then hapon meron ng sesyon. Okay, maraming salamat Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Raymond Advance mula sa Senado. Standby Edwin Duque. Ayan, babati muna tayo, Sister L. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Finance Secretary Ralph Recto. Happy birthday, Secretary Sir. Happy birthday po, Sec. Binabati ka ni Ate V. Ayan, at si Lucky. Ayan, sino ba yung... si Lucky. Yung isa pa, yung bunso. Ano pa yung bunso nila? Hindi ko maalala yung pangalan. At binabati rin po kayo ni Congressman Art Atayde. Ayan. Tatay ni Arjo. Art, ayan. Parang ikaw acting congressman. Happy birthday, Senator Secretary Ralph Recto. At kay Kuyang Ramon Presa, Congresswoman Luz Ilagan. Uy, ateng, happy birthday. Kuyang Nino Esperon, binabati ng mataga TM Masonic Class 136. Aba, yung aming kababayang si Judge. Judge Mia Joy Walyares Kawed ng Pinili, Ilocos Norte. Judge sa Baguio City, Sister L. Ayan. Kaya lang ilang beses nang di pa naging justice. Ayan. Tulungan man, Apo Lucas. Sabay ganon. Sabay ganon. Apo Adrian. Di baybayan Ay, Kuyang George Cao. Ikaw pala, Kuyang George Cao, ha? Birthday mo pala. Yan, binabati ka ni ating Alice. At Gladys Santa Rita ng dating president ng Napocor. Nasaan ka na, Gladys? Gladys Knight. Ayan, Gladys Santa Rita. At eto ang malupit, Sister L. Happy, happy Sino yan? birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Lahat ng mga taga-Laguna imbitado sa birthday celebration bukas. Nino? Aba, Congressman Dan Fernandez ng Quadcom. Sabi niya, huwag ka na-invite, ikaw ba yung may birthday? Aba, alam mo kung bakit? Bakit? Abay, kayong mga mayor, mga barangay officials, local officials, LGUs, abay, wag na wag kayong a-absent dito sa birthday ni Congressman Dan Fernandez sa kanyang celebration. Alam mo kung bakit? Bakit? Meron ba siyang paaginado? Magpaparapon ng limpak-limpak na mga kotse, Sister L. Ay, talaga ba? Yes, mga kotse, motor, ayan, mga EVs. Pa-birthday niya. Pa-birthday niya. So, ayan. hindi siya maghahanda. Magpaparaffle siya. Siyempre may handa yan. Tsaka may paraffle pang, Toyota lang naman ipaparaffle. Ayan. Toyota Wigo. Ayan. Baka may, pa dyan. May, Lakay, totoo ba? Yes. Mamaya, hindi sila, sabi na aking bubit, Sister L, ayan, umorder na maraming Wigo, ayan. Wigo lang ba? Wala bang Land Cruiser?
Wala bang Fortuner? Pero magandang pa-birthday niya yan, Lakay, lalo na para sa mga constituents niya. Yes, iba talaga. Tumatakbong governor si Congressman Dan Fernandez. Kaya kailangan bongga ang kanyang birthday before ang eleksyon. May sandamakmak na motorsiklo. Ayan, tricycle. Panganap buhay yan, Lakay. Kaya nga. Kaya sabi nga natin, kaya tinatawagan natin ang mga taga Laguna. Alamin nyo kung saan ang venue ng birthday party Punta ni kayo kahit hindi invited. Ayan. At pilitin nyong makuha ng numero para kayo makasama sa raffle. Ayan. At sana sa raffle, sana walang ipitan. May ganun ba? May ganun, nag-raffle pa. Sana hindi na lang mag-raffle. Ayan. Ganun yan. May ipit gang dyan. Be fair. Ayan. Kailangan fair. Lalo mga grand prize, iniipit parang nga na-experience mo na yan. Ay, may mga nakita na tayong ganyan. Pero sa akin, bawal yan. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan fair and square What I mean is, ikaw ay naka-witness na. Ayan. Minsan kami nagtanpo, bakit inimbitahan yun? Hindi na makasali dapat yun. Tapos nanalo pa. Nanalo. Yan ang gusto ni Lord Lakay na panalo. bumunot, yun pala nandito. Paano yun itatago? Hindi lang yan. Minsan, alam mo, nabulot ka, Elaine Apit, babanggitin, Dayo Makalma. Pero, grabe naman yun. Ganyan ang mga dayaan sa raffle minsan, Sister El. Kaya dapat sa mga gumagawa ng ganyan, dapat maging fair and square tayo, mga kuya. So, nakikita ni Lord. Hindi mo nakikita ng ibang tao, nakikita ni Lord. Sinabi mo yan, Sister L. Pero teka muna, bago ang report ni Edwin Duque at situationer dyan sa may Quirino Grandstand, abay batiin ko muna itong mga nanalo sa katatapos na eleksyon noong Sabado. Ayan, the honest and most peaceful election. Ayan. Sa Mabuhay Shrine election. Ayan, congratulations. Illustrious Illustrious Potentate. Ayan, Congressman Secretary Mark Dong Mendoza. Ayan. Congratulations sa nanalong Chief Raban, Noble Hussein Shamsuddin. Assistant Raban, Noble Manolito Villarica. Ayan. High Priest and Prophet, Noble Tony Ong. At Oriental Guide, congratulations, Noble Neil Farala ng DPWH. Galing-galing mo. Ayan. At Treasurer, ayan, Illustrious Alan Purisima Gerald, sir. At Kuyang most merciful June Espino, ayan, as recorder, ayan, secretary. Ayan. Congratulations. At sa mga Elecom, ayan, congratulations sa mga nobilities, brethren, for conducting the most peaceful and honest election. Yung mga kailangan natin, mga brethren, ha? Daming bayan. Walang sigawan, walang away-away, walang dayaan. Diba? Most merciful Roland Paulino, sir. Standby, manang Milky Rigunan. Ayan, ha? Iba tong report ni Manang Milky, Sister L. Ano yan, Lakay? Rally for Peace, hakbang para pagtakpan umano si Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa issue ng accountability. Wow! Ayaw na mga magrarally sa Quirino Grandstand nito, Manang Milky, ha? Baka umalma. Ito ba ang mga nagsayba nito yung mga magsasagawa naman ng rally sa January 31 sa EDSA Shrine. Ayan. Sa pangunan ng members of the clergy. Ayan. At kasama dito ang dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Wow, malupit ito. Daming. Ay, Lakay, shoutout natin. Nakatutok ang sabongero ng Antipolo. Si Rex Kayanong. Nakatutok, nanonood sa atin. Ayan, nag-send ng kanyang telebisyon. Nakatutok sa atin. At syempre, Lakay, binabati ako ng isang magandang umaga. Magandang umaga daw sa atin. Sir Alex Go. Ayan, Sir Alex. Hello po. Good morning. Ayan, Kuya Alex, good morning. Ayan. At binabati natin si
Mukhang na-high blood ka rin na Noble Amira Pelaez, ha? Bakit naman? Na-high blood ka ba nung Sabado? Ayan. High blood? Ayan, Ang bata-bata pa ni Attorney Pelaez para ma-high blood, lakay. At batiin natin si Aga Mulak, ha? Aga Ladores pala. Kala ko Aga Mulak. Aga Ladores ng Alabang Muntinlupa. Ayan, mula kay Mrs. Archie. Ayan, at Bong Saludes, happy birthday kay Manang Esther Saludes. Ayan, happy birthday. At ganoon din kay, good morning, Noble June Samaniego, ha? Ayan, sila daw yung mga, wala yung Rose Balaja scam dito sa Pro Cup scam. Attorney June Samaniego, wala yan, small time yan. At binabati natin si, Mr. Danny Isla, ha? Yun ang Lexus. Ayan, welcome back. O nga pala, ha? May bago ng presidente ng Lexus. Pinalitan na pala si Mr. Rodriguez. Rex Kayanong, good morning. At Kuyang Robin Go. Ayan, good morning Kuyang. At Noble Greg Kayabyab, Kuyang Lito Villarosa, Lita Cruz, at Ruel Aguila. Ayan, Noble Tom Angeles, ha? Ba't tinatawagan si Popoy sa Pro Cup? Bakit? Ito kasi si Popoy, mukhang yung ibang biktima rito, kaibigan niya. Talaga ba? Baka mamaya, sabi ko baka mamaya. Baka mamaya kasama siya. Baka ikaw nahikayat din, ha? Babalikan natin ang mga reports. Si Standby Milky, Standby Val Gonzalez, si Standby Edwin Duque. Oras, Sister L. 9:46. Ang balitang ng mga reports, Sister L, pero batiin ko lang muna congratulations kay Carlo Ablasa, ang bagong presidente ng Lexus. Pilitan niya si Raymond Rodriguez na advisor pa rin ng Lexus Philippines. Ayan, napagbati rin wala kay Mr. Cecily ng Toyota Alabang at Michael Lee. Ayan na pa rin, Mike, good morning. Kumusta ka na, pare Koy? At happy birthday pa kay Ruby Matsuyama. Ayan, pagbati mula kay Karing Centeno ng Bacoor, Cavite. At batiin ko lang kay habol ko, sabi ni Victor De Leon Lima, batiin mo raw siya daw ay Eraserhead member. At kapag siya daw ay may buhok, ay hindi na siya si Victor De Leon Lima. Ayan. Bakit pala niya ay boy kulot. Ini-imagine ko pag may buhok na. Pero puntahan muna natin lang kayang report ni Edwin Duque, ilang mga miyembro ng INC. Sila may mga bit-bit daw lakay na walis at dustpan para maglinis pagkatapos nitong National Rally for Peace. RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Elaine, Mayor Deo. Karamihan sa mga kapatiran nating INC na dito lamang sa Metro Manila, lalo na rito sa Maynila, ay may mga daladalang mga walis at daspan para sila na yung maglinis sa mga basura at lalo na yung pagkatapos ng event ngayong hapon dito sa Quirino Grandstand. Naglagay na rin ng malaking TV screen dito sa mayakaban ng Calao para yung hindi na makalapit sa bahagi ng Quirino Grandstand dahil sa ngayon ay halos puno na magito ng Ross Boulevard. Ay dito na sila. Ito yung pinaka main screen naman dito sa bahagi ng Calao na yung karamihan na galing sa ibang bahagi ng norte at iba naman sa Calabarzon ay dito na yung pinaka diretso nila dahil yung kanina nakapag drop down pa ng mga sakay dito sa may bahagi ng Padre Paura at UN Avenue ay halos pahirapan na ngayon dahil hindi na halos gumagalaw dahil naiipon dyan sa may bahagi ng Ross Boulevard, yung U-turn dyan sa may service road, yung mga sakyan dahil yung galing ng persa ng Cavite ay hindi na rin makapasok sa bahagi ng Quirino at sila ay kumakanan sa may Quirino at naghahanap ng alternatibong masakyan para makalapit dito sa may bahagi ng Quirino Grandstand. Kaya dito na iipon na itong Padre Paura at UN Avenue, ito yung open sa mga sasakyan na pwedeng pumasok sa bahagi ng Ross Boulevard ay halos hindi na rin na gumagalaw mula pa kanina, halos 1 oras na dahil sa dami na yung dumarating. Ito yung mga galing ng Metro Manila dahil karamihang nasa Quirino Grandstand sila yung mga galing ng probinsya Mayor at Ilin na kagabi pa. Kaya yung nakikita natin ngayon na tuloy-tuloy yung dagsa at naglalakad ay galing lamang sa bahagi ng Cavite
galing dito sa bahagi ng Metro Manila. Intact naman yung pagbibigay ng assessment ng assist sa traffic ng mga membro ng Iskan International. Sila rin yung mga naka-standby medic sa lahat ng kanto at nagbibigay ng traffic situation at nag-guide sa mga sasakyan, no, na patungo rito sa may bahagi ng Quirino Grandstand. Kung titignan natin, yung pila ng mga sasakyan mula dyan sa may Espanya ay inaabot na at sa bahagi naman ng patungo ng dito sa may papuntang kaya mo yan dito yung papuntang Cavite, no? Yung papuntang sa Coastal Road. Papuntang Cavite, papuntang Quirino kamo. Ayan marami na rin, Mayor, dahil yung pag-ikot-ikot namin habang naghahanap kami ng paradahan, nakarating kami ang Coastal Road ni Kuyang Mike Lumaban at wala pa rin kaming makita paradahan, kaya ngayon ay nakahanap kami ng pagkakataon na makapag-park dito sa may bahagi ng Padre Paura sa harap ng DOJ. Okay. Ito lamang yung naging bakante, pero bumper to bumper na ngayon yung mga sasakyan. Maraming salamat, Edwin. Sa bahagi ng pare, RH23, Edwin Duque nagulat sa BSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Maraming salamat. Maraming salamat, Edwin. Nako, ito malupit yung report ni Manang Milky. Eto, Lakay. Sinasabing ang Rally for Peace daw hakbang para pagtakpan umano si Vice President Sara Duterte sa issue naman ng accountability. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, ang malakihang peace rally ng Iglesia ni Cristo ay paraan umano para pagtakpan ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa issue ng katiwalian. The action to react Teachers Party List Representative at House Deputy Minority Leader Franz Castro sa peace rally ngayon ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Castro, planado ang malaking pagtitipon para daw protektahan ang pangalawang Pangulo sa alegasyon ng questionableng paggamit ng 2022 at 2023 confidential funds ng OVP at ng Department of Education ng siya pa ang kalihim. Sabi ni Castro, ang timing ng rally ay sa harap naman ang resulta ng mga survey ng Social Weather Station at ng Pulse Asia. Sa SWS survey na isinagawa December 12 to 18, 2024, 41% ng mga Pilipino ang suportado ang impeachment laban kay VP Sara. Sa resulta naman ng Pulse Asia survey mula November 26 to December 3, 2024, 61% ng mga Pinoy pabor sa mga investigasyon ng Quadcom sa issue naman ng Pogo, illegal drugs at ng EJ case. Giti Castro, walang rally ang makabubura sa katotohanan na mananagot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga ginagawa. Anya, ang malakihang porsyento ng sumusuporta sa impeachment base sa resulta ng survey ng SWS ay humihingi daw ng hustisya at pananagutan at hindi political theatrics. Dagdag pa ni Castro, walang tunay na kapayapaan kung walang hustisya. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Wow, lupit naman. Mabigat na. Medyo mabigat yun, Lakay. Ayan, napakasim bigat ng ma-interview natin ngayon na Sister El. Dahil may bisita tayo ngayon at mananawagan dahil 5 months na pala, 5 months ago di ba, naibalita natin at na-interview na natin siya, nanawagan na rin siya noon dahil nga yung kanyang butihing Mister ay dinukot po, mga kaibigan, sa Bicol. Ayan, at ito po ay ang dinukot po ay kapatid ng consultant ng National Democratic Front na si Alan Hasmines at ang nawawala pa hanggang sa ngayon ay si James Hasmines. At andito pa rin ang kanyang may bahay, si Mama Cora Hasmines. Ayan, at makibala tayo sa kanya kung ano ba ang update. Ayan, Mama Cora Hasmines, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, sa lahat ng mga tagapakinig ng Damdaming Bayan. Ano po ang latest na balita kay James Hasmines mula siya ay nundukutin at yung kasama niya? Dalawa si sila. Felix Salaveria po. Felix Salaveria dyan sa Bicol. Yes, sa Tabaco City. Tabaco City. Hanggang sa ngayon po wala pa kaming
konkretong datos kung nasaan sila. So yun po ang aming ipinapanawagan. Sana po ay magbigay na sila, yung mga may kagagawa nito, ng kung nasaan po si Felix at si James. Meron naman po tayong batas, yung RA 10353 or ang Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012 na sinasabi, syempre pinagbabawal po yon ang pagdukot, no, ang abduction. Anong tawag? Anti-enforced or Involuntary Disappearance Act of 2012 pa po. Nung 15th Congress pa po ito pinasa, kung saan ang presidente no ng Senado ay si Juan Ponce Enrile. At ang mga at ang mga miyembro po no ng Senado natin ay sina Angara, ang mga dati na po mga stalwarts, si Joker Arroyo, sina Miriam Defensor Santiago, Chofisto Gingona, at yung mga incumbent ngayon na miyembro pa noon, sina Pia, sina Cayetano, si Cheese Escudero po, miyembro po doon, nung sina Manuel Lapid, si Alan Peter, si Coco, si Bong Revilla, sina Zubiri at sina Chingoy. Pero po ang mga miyembro din po noon ng mga military dati, sina Honasan, sina Ping Lacson, at saka si Trillanes, miyembro po sila ng Senado noon. Ngayon, si BBM po, Presidente BBM, ay miyembro din ng Senado noon. Oo. Si Kiko Pangilinan, miyembro din po noon. Si Villar, si Tito Soto, si Franklin Delon. So, ipatupad lang po sana nila ang batas na RA10, ang batas na 10353, Anti-Disappearance Act. So, sa inyong tatanong-tanong, sino po ba ang may pinpointed ba kung sino ang grupong dumukot kay wala James po Hasmines? Wala po. Pero ayon po sa aming mga abogado from National Union of People's Lawyers at si Dean Tony Lavinia, lahat ng indikasyon ay nagsasabi na state forces po. Kasi sobrang po ang operasyon na to. Well-planned, parang gumawa. Comprehensive, very comprehensive. At ang may kakayanan lang pong gumawa doon nito ay state forces. So sana po ay ma-surface na sila sa lalong madaling panahon dahil 5 buwan na rin po. Siguro po. Kasuhan po nila ang dalawa kung meron po silang nakikitang mga nilabag. Dalawa. Ayan, ano sa tingin niyo, bakit dinukot si James Hasmines? Dahil kapatid ba niya si Alan Hasmines na consultant ng National Democratic Front? Meron pong ganun. At nasa underground si Alan Hasmines po, dahil nagtatago. Po, karamihan po sa mga kasama nila ay naikulong na rin ngayon, nasa kulungan at iba naman ay napatay. So, yun. Nananawagan tayo ng peace, di ba? So, sana ipagpatuloy din yung peace talks, di ba? Yung ganon. Sabi naman po nila ay sabi nila, di ba, peace din ang habol. So, ilabas na po nila ang mga nadukot kasi hindi lang po si James at si Felix yan. Meron pa pong mga 17 na po ang nadukot, pero meron pang may nailabas na 3, so meron pang mga ilan. Kung may nalabas ng 3, nagkita-kita ba sila? Ano? Malala nyo po yung dinukot sa Cebu na nakuna ng video na bumaba sa pantalan, di ba? Nakuha. So nailabas naman po yon si Dayan tsaka yung kanyang kasama. So sana po mailabas na sila. Okay, Ma'am Cora, maraming salamat at sana nga at sila ay nasa maayos pa rin kalagayan, baka bagamat sila ay hindi pa matagpuan. Yes po. Ayan, mga kaibigan, si Ma'am Cora Hasmines, ang buti may bahay ng dinukot po na si James Hasmines dyan sa Tabaco City, Albay, 5 months ago. Last year pa po yan. Ayan, ilabas na kung may kasuhan. Ayan. Opo. The road is long with a man. At yan, bilis na ang oras, Sister L. Mamaya ka na, Val, kaya may binahon ka na mag-report. Kailangan natin magpaalam. Standby sa mga reports, kaugnay pa rin sa situationer dyan sa National Rally for Peace na ating mga kapatid na INC, Iglesia ni Cristo sa may Quirino Grandstand. At kung sino ang nangalaga at nagtatawag kina James Hasmines, ilabas na't kasuhan kung may kaso. Ayan. Ako po si Deo Makalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Tuloy pa rin po ating special coverage sa rally sa Quirino Grandstand. May binauhan. Susunod na. Bye-bye. Ingat. Stay safe. So on we go. This time